Nay, buntis po ako. Nabuntis po ako ng boyfriend ko. Ano? Buntis ka, Almira? Naku naman. 15 anyos ka pa lang. Bakit ka naman nagpabuntis ng maaga, anak? Sa edad mong yan? Kaya mo na bang buhay ng anak mo? Hindi talaga nag-iisip ang batang to, oo. Hirap mo nga sa akin ng nobyo mo. Bibigyan ko siya ng leksyon. Sa panahon ngayon, maraming mga kabataan ang inaatupag ang love life kaysa sa kanilang pag-aaral. Hindi maipagkakailang iba na talaga ang panahon ngayon kumpara nung unang panahon. Marahil dala na rin ng impluwensya ng teknolohiya ang ganitong pagbabago ng mga kabataan sa kasalukuyan. Mula sa pag-uugali, kilos, salita at hanggang sa pananamit. Kaya naman ay marami mga kabataan ang maagang nabubuntis at nag-aasawa sa hindi wastong edad. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga sandaling ito, ay isasatinig ko ang kwento ng buhay ni Almira, kung paano siya nagdusa at nagsisi matapos magpabuntis sa edad na 15 anyos. Nay, nandito na po ako. Tapos na po ang klase namin. Mabuti naman at nakauwi ka na ng maaga. O siya, palitan mo na ang suot mong school uniform at tulungan mo ako rito sa paggagayat ng mga gulay. Apo, Nay. Mabilis na hinubad ni Almira ang suot niyang uniforme at pinalitan ito ng damit na pambahay. Pagkatapos na magbihis ay lumabas na siya tumungo sa kanilang kusina. Tinulungan niya si Aling Selga sa paggagayat ng mga gulay. Kamusta naman ang pag-aaral mo, anak? Ano, may gagawin ka bang assignment? Kung assignment lang ang pag-uusapan, marami po akong sasagutan, Nay. Medyo nakakapagod sa school, pero lumalaban pa rin naman ako. Kung ganon, unahin mo muna mga assignment mo, Almira. Ako nang bahala rito. At saka tiis-tiis lang muna, anak, ha? Normal lang ang mapagod. Bahagi ng pagkamit ng mga pangarap mo sa buhay. Pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo para matapad mo ang pangarap mo na maging isang teacher. Opo, Nay. Lalaban pa rin naman po ako kahit sobrang hirap eh. Alam ko naman na kayang-kaya ko po ito. Oo naman, anak. Ikaw pa. O siya, sige na. Iwan mo na ako rito. Unahin mo na mga assignment mo. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Pumasok na si Almira sa loob ng kanyang kwarto. Kinuha ang notebook niya at saka ang ballpen. Simula bata pa lamang si Almira ay sobrang sipag niya na mag-aral. Kung tutuusin, siya nga ang palaging nangunguna sa kanilang klase. Siya ang pambato ng kanilang school kapag mga writing contest, quiz bee, MTAP at declamation. Hindi maipagkakaila na talentado talaga si Almira. Maraming humahanga sa taglay niyang kakayahan at katalinuhan. Kaya naman ay proud na proud sa kanya ang kanyang mga magulang. Isang araw, nakatanggap si Almira ng balita mula kay Aling Selga. Isang balita na hindi niya inaasahan at nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Almira, anak, lilipat ka na ng eskwelahan. Doon ka mag-aaral sa Maynila. Bakit naman, Nay? Okay naman po ako sa school namin ah. Gusto kasi ng tatay mo sa Maynila na tayo titira. Ayaw niya kasing malayo siya sa atin. Mas ganado raw siya magtrabaho kapag nakakasama niya tayo. Saglit na natigilan si Almira. Humugot siya ng malalim na hininga at nag-isip ng malalim. Kung ganoon, sa syudad na pala ako mag-aaral. Naku, Nay, baka mahirapan ako mag-adjust doon. At saka, baka wala akong mahanap ng mga kaibigan. Huwag na kasi tayong lumipat, Nay. Dito na lang ho tayo sa probinsya. Mas gusto ko po rito kaysa sa Maynila eh. Panigurado naman na mamimiss ko ang mga kaklase ko. Lalo na si Narika at Lenlen. Pasensya ka na, anak. Pero kailangan talaga nating umalis. Mas okay na to, para makasama natin ang tatay mo. Kawawa naman siya kapag mag-isa lang siya sa Maynila. Wala mag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Dahil doon, ay hindi na lamang nagreklamo pa si Almira. Nilawakan niya na lamang ang kanyang isip na kailangan talaga nilang lumipat. Kahit wala sana siyang balak. Kinabukasan ay agad niyang ibinalita kay Narika at Lenlen ang tungkol sa bagay na yon. Totoo ba, Almira? Lilipat ka na ng paaralan? Iiwan mo na kami ni Lenlen? Ang daya mo naman. Di ba nangako tayong tatlo ni Lenlen na hindi tayo mag-iiwanan kahit na anong mangyari? Oo nga naman, Almira. Ang daya mo talaga. Mamimiss ka namin ni Rika kapag lilipat ka na sa Maynila. Napabuntong hininga si Almira. Tanaw niya sa mukha ng kanyang mga kaibigan na nalulungkot talaga ang mga ito. Rika, Lenlen,
Pasensya na kayo ha. Kailangan talaga naming umalis eh. Yun kasi ang napagdesisyonan ng mga magulang ko. Ayoko man sana, pero wala naman ako magagawa. Ngunit wag kayong mag-alala. Magkakaibigan pa rin naman tayong tatlo eh, kahit malayo na ako sa inyo. Kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral sa Maynila, babalikan ko kayo rito sa Negros para naman magkabanding ulit tayo. Sige na nga lang, Almira. Aasahan namin yan ha. Siya nga pala, mag-iingat ka rin sa Maynila ha. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Naku, matalino ka pa naman. Siyempre naman, ano ba kayo? Don't worry, pagbubutihin ko talaga ang pag-aaral ko. Tutuparin ko ang pangarap ko na maging isang nurse. Aba, dapat lang. Kami rin, tutuparin din namin ni Lenlen ang pangarap namin na maging isang teacher. Mahigpit na nagyakap ang tatlo magkakaibigan. Para bang ayaw na nilang bumitiw sa isa't isa sapagkat batid nila na yun na ang huli nilang yakap. Uy, ano ba kayo? Kanina pa pala tayo nagyayakapan dito eh. Parang nasa drama lang tayo ah. O ano, wala ba kayong balak na bitiwan ako? Napangisi si Almira dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap ng kanyang dalawang kaibigan. Makalipas ang ilang segundo ay kumalas din sila mula sa pagkakayakap sa kanya. Sinusulit lang naman namin ni Rika ang mga sandaling ito. Siyempre, aalis ka na kasi. Ay nako, may iwan na naman kaming dalawa. Ang oy niya talaga. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang namang lumipas ang panahon, no? Magkikita-kita rin tayong muli. Pagkatapos sila mag-usap ay nagpaalam na si Almira kina Rika at Lenlen. Naiwan ng kanyang mga kaibigan na may bahid ng lungkot ang mukha. Pagkaraan ng ilang araw, ay bumiyahe na sina Almira at ang kanyang ina patungong Maynila. Nang makarating sila roon, ay sinundo sila ng kanyang ama pauwi sa inuupahan nitong bahay. Dito na tayo titira. O ano? Ayos ka lang ba, Almira? Medyo naninibago po ako rito, Tay. Pero alam kong masasanay rin ako sa susunod na mga bukas. Oo nga anak, masasanay ka rin. Siya nga pala, pasukan na pala sa mga susunod na araw. Grade 10 ka na pala anak. Ang bilis talagang lumipas ng panahon ano. Parang kailan lang, umiyak ka pa sa amin ng nanay mo kapag wala kang lollipop. Napangiti si Almira sa winika ni Mang Nestor. Tatay naman eh, pinapaalala mo pa talaga ang kamusmusan ko. Pero, tama ka nga pa, mabilis talagang lumipas ang panahon. Oo nga pala, si nanay mo nang bahala mag-enroll sa'yo. Mag-aral kang mabuti ha. Huwag mong sayangin ang oportunidad na makapag-aral ka. Basta nandito lang kami palagi ng nanay mo. Katuwang mo kami sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Almira. Tuwang-tuwa siya sa winika ng kanyang ama. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa akin ha. Mahal na mahal niya talaga ako no. Aba syempre naman anak. Mahal na mahal ka talaga namin ng nanay mo. Mukhang ayos ang pinag-uusapan ng mag-ama ko ah. Kumain muna tayo. Luto ng tinolang manok. Halina kayo habang mainit pa ang sabaw. Agad silang sumunod kay Aling Selga patungo sa kanilang hapagkainan. Sabay silang nagugas ng kamay at hindi nagtagal ay pumwesto na sila sa hapagkainan at nanalangin upang pasalamatan ng biyayang handog ng may kapal. Pagkatapos noon ay nilantakan na nila ang masarap na hapunan. Nang sumunod na mga araw ay isinama ni Aling Selga si Almira sa paaralan kung saan ay doon na siya mag-aaral. Tinulungan siya ng kanyang ina na makapag-enroll at sa paglipas ng ilang araw ay nagsimula na rin ang pasukan. Hatid sundo siya ng kanyang ina dahil hindi niya pa masyadong kabisado ang daan patungong paaralan. Bilang isang grade 10 student, pinaghandaan talaga ni Almira ang kanyang pag-aaral. Nagbasa siya ng mga libro, kaugnay sa araling kanilang pinag-aaralan. Kinaugalian na talaga niya mag-advance study. Gusto niya kasing marami siyang dalang mga armas sa loob ng classroom. Ayaw niyang uupo lamang siya at makikinig sa guro. Nais na makapagbahagi rin siya ng mga kaalaman sa kanyang guro at sa kanyang mga kaklase. Na magsimula na ang kanilang klase, ay ginalingan talaga ni Almira. Wala siyang oras na pinalalampas. Ginawa niya pang mabuti ang kanyang mga assignments, pati na rin ang kanyang mga projects. Isang araw, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang upuan, ay nilapitan siya ng kanyang dalawang kaklase na sina Ella at Sandra. Hi Almira, ang sipag mo naman mag-aral. Gusto mo bang sumama sa amin ni Sandra? Magmi-milk tea lang tayo sa kantina. Maraming salamat sa alok mo, Ella.
Pero kayo na lang muna. Sapat lang kasi sa pamasahe ang pera ko eh. Next time na lang. Nakaramdam pa siya ng konting hiya sa kanyang mga kaklase. Alam na kasing yayamanin ng mga ito. Pero ayaw niya rin magsinungaling dahil totoo naman na sakto lang talaga ang pamasahe na dala niya sa kanyang pitaka. Walang problema yan. Almira, kaming bahala sa'yo. Ililibre ka na namin ni Ella. Halika na kasi, para namang hindi tayo magkaklase niyan eh. Naku, nakakaya naman sa inyo. Huwag ka nang mahiya, mabait naman kami ni Ella eh. Tayo na. Hindi na nakatanggi pa si Almira. Napilitan siyang pumayag na sumama sa dalawa. Naisip niya rin na pagkakataon niya na yon para magkaroon ng kaibigan. Wala pa kasi siyang mga kaibigan, buhat nang lumipat siya sa paaralan na yon. Nang makarating sila sa kantina, ay nilibre siya nila Ella at Sandra. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap hanggang sa naging komportable na si Almira sa dalawang yon. Mula ng araw na yon, ay palagi na sila magkasama sa loob ng paaralan. Naging magkaibigan silang tatlo at laking tuwa ni Almira dahil mayroon na siyang nakakausap kapag vacant nila. Unti-unti niya na rin nakabisado ang daan patungo sa kanilang paaralan at pauwi sa kanilang bahay. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya kailangan na ihatid at sunduin ng kanyang ina. Para kay Almira, masaya ang buhay estudyante kapag may mga kaibigan siya makakasama sa tuwa, asaran at maging sa paggawa ng mga takdang aralin. Ngunit ano nga ba kaya ang magiging epekto nito kay Almira yung nakahanap na siya ng bagong kaibigan sa bagong paaralan na kanyang pinapasukan? Anong kinabukasan kaya ang naghihintay sa kanya? Ano ba yan, Almira? Bakit puro nalang pag-aaral ang inaatupag mo dyan? Kanina ka pa nagbabasa dyan ng libro. Naku, pinapahirapan mo lang yung sarili mo eh. Gayahin mo kasi kami ni Ella. Tamang cellphone lang, habang kachat ang mga boyfriends namin. Natigil sa pagbabasa si Almira dahil sa winika ni Sandra. Napatingin siya sa dalawa at nakita niya panay cellphone lang ang mga ito habang kinikilig. Mas gusto ko kasi kapag nagbabasa ako eh, dahil marami akong natututunan. Palagay ko, lumalawak ang kaalaman ko sa mga bagay-bagay kapag marami akong nababasa. Napangiwi si Ella sa tinura ni Almira. Malawak nga ang kaalaman mo, pero wala ka namang boyfriend. Ang boring naman ang buhay mo, Almira. Sobra naman kayo sa akin. Porque may mga boyfriend kayo, gaganyanin niyo na ako. Pagbibiro ni Almira sa mga kaibigan niya, maya-maya ay kinuha ni Sandra ang hawak niyang libro at agad ito na tiniklop. Itigil mo na kasi ang pagbabasa mo ng libro. Mag-online ka muna sa Facebook account mo para naman magka-boyfriend ka na. Nagulat si Almira sa ginawa ni Sandra. Ibig niya pa sanang ipagpatuloy ang pagbabasa, ngunit ayaw ibigay ni Sandra ang libro. Ano bang boyfriend sa Facebook ang pinagsasasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Pwede ba magkaroon ng boyfriend kahit sa Facebook lang? Abay, oo naman, Almira. Naku, para ka namang sinaunang tao dyan. Kung tutuusin, sa Facebook nga kami nakahanap ni Sandra ng boyfriend eh. Paano yun? Hindi kasi ako mahilig mag-open ng Facebook account ko eh. Pero na lang kung may importanteng dahilan. Hindi rin kasi ako mahilig mag-cellphone. Mas gusto ko pa nga magbasa lang ng libro buong araw eh, kaysa magbabad sa cellphone ko. Ah, ganun ba, Almira? Pero alam mo, ang ganda-ganda mo. Imposibleng wala magkakagusto sa'yo. Baka nga marami nagchat-chat sa'yo eh, pero hindi mo lang pinapansin. Paano naman sila magchat-chat sa akin? Wala nga akong profile picture eh. Sabay na nagtawanan sina Ella at Sandra. Ay, oo nga pala. Wala ka nga palang profile picture sa Facebook account mo. Wala ka rin mga post. Pero bakit naman, Almira? Ayaw mo bang ipakita ang kagandahan mo? Wala lang. Trip ko lang na ganun. Huwag yun ang problemahin yun. Nakita niyo pa rin naman ako sa personal eh. Agad na hinawakan ni Sandra ang kamay ni Almira. Halika nga dito, Almira. Dito tayo sa damuhan. Nagtaka si Almira sa ginawa ng kanyang kaibigan. Hindi niya alam kung bakit hinila siya ni Sandra patungong damuhan. Sandali lang, Sandra. Anong gagawin natin dito? Ano pa ba? Di kukunan kita ng picture. Panigurado maganda ang kuha mo dahil iPhone tong gamit ko. Oh, mag-isip ka nga ng pinakamaganda mong post, yung pang model ang atake. Hiyang-hiya si Almira kay Sandra. Hindi kasi siya mahilig mag-picture at wala din siyang alam sa mga iba't ibang klase ng posing. Ayoko, Sandra. Hindi ako marunong eh. Baka mamaya magmumukha lang akong ewan.
Ano? Hindi ka marunong mag-post? Sige, ganito na lang. Tuturuan na lang kita ha. Wait lang. Hawakan mo muna tong cellphone ko at i-demonstrate ko sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Sige. Basta wag mo akong pagtatawanan kung hindi ako marunong ha. Sabay na nagtawanan ang dalawa niyang kaibigan. Hindi nagtagal ay itinuro na ni Sandra kay Almira kung paano mag-posing ng pangmalakasan ng dating. Noong una ay naharapan pa si Almira. Ngunit nang lumaon ay nasanay rin siyang humarap sa camera. Tingnan mo Almira, napakaganda ng kuha mo. Dalagang dalaga ka ng tingnan. Isasend ko sa'yo ito ha at gawin mo profile picture mo. Nakakaya naman Sandra. Abi bakit ka naman mahihiya? Ang ganda-ganda mo nga eh. Huwag mo nga itago ang beauty mo Almira. Sige na, mag-upload ka na ng profile picture mo. Ay naku, ang kulit mo talaga Sandra. Pero sige na nga, pagbibigyan na lang kita para naman hindi sayang ang effort mo. Ay sus, ayun naman pala eh. Matapos isend ni Sandra kay Almira ang maganda nitong picture, ay agad na nagpalit si Almira ng kanyang profile. Nang sumunod ng mga oras, ay nagulat siya dahil maraming nagsisend sa kanya ng friend request. Karamihan sa kanila ay mga kalalakihan. Nang buksan niya ang kanyang messenger, ay nakita niyang maraming mga lalaki ang nagchat sa kanya. Ngunit ang higit na nakaagaw ng kanyang pansin ay ang isang lalaki na nagngangalang Miguel Santalian. Nagmensahe ito sa kanya ng, "Hi Almira, napakaganda mo naman." Hindi muna nagreply si Almira sa chat ni Miguel. Tinignan niya muna ang mga picture nito. Napagtanto niyang gwapo naman talaga ang lalaki. Taglay nito ang matangos na ilong, morenong balat at magandang hulma ng mga labi. Kinabukasan ay agad na ipinakita ni Almira kina Ella at Sandra ang mensahe ng lalaking nagchat sa kanya. Naku, sabi ko na nga ba marami magchat sa'yo kapag ipopost mo ang kagandahan mo. Sambit ni Sandra habang kinikilig itong nakatingin sa mga nagchat kay Almira. Ano pang hinihintay mo Almira? Mag-reply ka na kay Miguel. Tingnan mo, napagkwapo niya sa picture niya. Malay mo, yun ang forever mo. Sige na, replyan mo na. Uwi ka naman ni Ella. Samantalang si Almira naman ay nakatingin lamang sa kanya. Para siyang isang inosenteng bata pagdating sa bagay na yon. Naku, nakakahiya naman eh. Bakit ka naman may hiya? Siya nga itong nag-first move sa'yo eh. Pahiwatig lamang yan na interesado siya sa'yo, Almira. At paano mo naman nasabi na interesado siya sa akin, Sandra? Siyempre dahil nga nag-chat siya sa'yo. Alam mo, hindi na magpaparamdam sa'yo kung hindi naman sila interesado sa'yo, no? Oh, ganun ba yun? Ibig sabihin, interesado pala sa akin na Miguel na to. Nagagantahan nga raw siya sa'yo eh. Kung ako sa'yo, Almira, kausapin mo na nga na magkaroon ka na ng nobyo. Para tatlo na tayo ni Ella na may mga boyfriend. Boring kasi ang buhay kapag walang boyfriend, di ba Ella? Oo naman Sandra, tama ka dyan. Mas masarap mabuhay kapag may kalambingan ka, no? Napatitig na lamang si Almira sa kanyang dalawang kaibigan. Maya-maya ay nagsalita rin siya. Alam nyo kasi, bawal pa ako mag-boyfriend sabi ng mga magulang ko. Paniguradong mapapagalitan nila ako kapag magpapaligaw na ako. Ang sabi kasi nila, tapusin ko raw muna ang pag-aaral ko bago ako makapagrelasyon. Naku Almira, masyado ka namang honest sa mga magulang mo. Di naman nila malalaman kung hindi mo sasabihin eh. Huwag ka mag-alala. Support ka namin ni Ella. At isa pa, wala namang masama sa pagbo-boyfriend kahit 15 years old ka pa lang. Gawin mo lang siyang inspirasyon sa pag-aaral mo. Dahil sa mga sinabi ni Sandra ay napag-isip-isip ni Almira na baka nga ay wala naman talagang masama kung makikipagnobyo siya kahit 15 anyos pa lamang siya. Kaya naman ay napagpasyahan niya na replyan ang mensahe ni Miguel sa kanyang Facebook account. Ang simpleng message niyang yon ay naging mahaba hanggang sa dumating sa puntong araw at gabi na sila nagpapalitan ng mensahe. Hindi alam ni Almira na yun na rin ang magiging dahilan ng unti-unti niyang pagbabago. Mula sa isang babaeng mahilig magbasa ng libro ay naging isa na siyang babae na mahilig mag-Facebook. Tila ba nawala na siya na gana magbasa ng mga aklat, ni ang gumawa ng kanyang mga takdang aralin ay madalas niyang ipinagpapaliban. Mas gusto niya kasi mag-Facebook na lamang dahil doon niya nakakausap si Miguel. Isang araw, habang siya'y nakaupo sa loob ng silid-aralan, ay natanong niya sina Ella at Sandra na abot tayong ang ngiti habang nakatutok siya sa kanyang cellphone. Wow ha,
Ang lapad ng ngiti mo ngayon, Almira. Sino ba yung kausap mo? Panigurado si Miguel na naman yan, ano? Oo nga, Ella. Mukhang si Miguel nga ang kausap niya. Iba na talaga tong kaibigan natin. Marunong na siyang kiligin. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Almira dahil sa pang-aasar nila Ella at Sandra. Hindi maitago sa sulok ng kanyang mukha na talagang kinikilig nga siya. Alam niyo, nililigawan na ako ni Miguel. At alam niyo ba, sobrang sweet niya sa akin. Palagi niyang pinapaalala na wag daw ako magpapalipas ng gutom. Kilig talaga siya. Mukhang nauhulog ka na rin kay Miguel ah. Halatang gusto mo na rin ng lalaking yan. Kaya kung ako sa'yo, sagutin mo na kaagad. Huwag mo nang patagalin, baka maagaw pa yan ng iba. Sige ka. Saglit na natahimik si Almira dahil sa winika ni Ella. Tunay nga namang inosente pa siya pagdating sa pag-ibig. Naisip niya na baka nga ay tama ang sinabi ng kaibigan niya na baka maunahan siya ng iba kapag hindi niya agad sasagutin si Miguel. Medyo matagal na rin sila nag-uusap sa online at hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na nahulog na rin siya kay Miguel. 18 years old na si Miguel, samantalang si Almira naman ay 15 anyos, ngunit hindi naging hadlang ang agwat ng kanilang edad upang ipagpaliban nila ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw ay sinagot na nga ni Almira si Miguel. Dahil sa kanilang relasyon ay mas lalo siyang naging pabaya sa kanyang pag-aaral hanggang sa umabot sa punto na nahahalata na ng kanyang ina ang unti-unting pagbabago ni Almira. Isang araw, kinausap na siya ni Aling Selga. Almira anak, bakit puro ka nalang cellphone? Kumusta ang pag-aaral mo? Di na kita nakikitang gumagawa ng mga assignments mo ah. Ayos ka lang ba anak? Natigil si Almira sa pagtipa sa kanyang cellphone nang marinig niya ang sinabi ng kanyang inay. Tumingin siya kay Aling Selga at agad na nag-isip ng katwiran. Okay naman po ang pag-aaral ko, Nay. Ginagawa ko na sa school ang mga assignments ko kapag free time namin. Kaya wag po kayo magtaka na hindi na po ako nagsasagot ng mga assignments ko dito sa bahay. Wala po kayong dapat na ipag-alala, Nay. Hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. Mabuti naman kung ganon. Naninibago lang kami ng tatay mo sa'yo. Napapansin din namin na hindi ka na mahilig magbasa ng libro. Palagi na lang cellphone ang madalas mong inaatupag kahit kararating mo lang galing sa paaralan. Hindi ka naman ganyan dati anak. Naku, ang nanay talaga. Ganito kasi yun, Nay. Sa cellphone na lang ako nagbabasa at nagre-review ng mga notes ko. Tumango naman si Aling Selga bilang pahiwatig na nauunawaan niya ang paliwanag ng kanyang anak. Lingid sa kaalaman niya. Iba na palang inaatupag ni Almira tuwing hawak nito ang kanyang cellphone. Sige anak, maiwan na muna kita rito sa sala. Aasikasuhin ko ng niluluto ko. Bumaling na si Aling Selga patungong kusina at naiwan naman si Almira sa sala. Pinira talaga ng moment si nanay. Masaya na sana ang usapan namin ni Miguel kanina. Hindi tuloy ako nakapag-reply sa chat niya. Naku, baka nagtatampo na yun sa akin. Agad na nag-reply si Almira sa kanyang nobyo. Makalipas ang ilan pang mga sandali, ay sinabi ni Miguel na gusto raw nito makipagkita kay Almira. Teka, anong gagawin ko? Tama bang makipagkita ako sa kanya? Naku, baka mahuli kami ng mga magulang ko. Noong una ay tumanggi si Almira sa hiling ni Miguel, ngunit pinilit talaga siya nito. Hindi makapagdesisyon ng maayos ang munting dalagita. Kinabukasan ay agad niyang ikinuwento kina Ella at Sandra ang tungkol sa pakikipagkita ni Miguel. So ano pang hinihintay mo, Almira? Go na! Huwag ka na magpakipot pa dyan, no? Naku, alam namin gusto mo na rin siya makita Oo nga naman, Almira. Tama nga ang sinabi ni Ella. Makipagkita ka na kasi kay Miguel para naman mayakap mo na siya sa personal. Pero, natatakot ako Bakit ka naman matatakot, Almira? Di naman yata aswang ang lalaking yun, no? I mean, natatakot ako na baka may malaman sila nanay at tatay. Lago talaga ako sa kanila kapag nabalitaan nila nakikipagkita ako sa lalaki. Hay naku, yun lang naman palang pinoproblema mo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, Almira, hindi yan malalaman ng mga magulang mo kung hindi mo sasabihin. At isa pa, busy naman sila sa trabaho, di ba? Malabong malaman nila mga pinagagagawa mo. Dahil sa suporta ng mga kaibigan niya, ay nakumbinsi si Almira na makipagkita kay Miguel. Gustong-gusto niya na rin kasing makita sa personal ang kanyang nobyo. Kaya naman ay agad siya nag-online at pinaalam niya sa binata na pumapayag na siya makipagkita rito. Tuwang-tuwa naman si Miguel sa mensaheng natanggap nito mula kay Almira.
Agad silang nagset ng oras at lugar kung saan sila magkikita. Kinabukasan ay kaagad na naghanda si Almira. Araw yun ng Sabado at saktong walang pasok. Maaga siyang nagising upang asikasuhin ang kanyang sarili. Ano kayang susuot ko? Gusto kong maging maganda ako para naman mas lalong ma-inlove sa akin si Miguel. Teka, kailangan ko maghanap ng magandang damit. Mabilis na hinulangkat ni Almira ang kanyang damitan upang maghanap ng magandang damit na babagay sa kanya. Agaw pansin sa kanya isang white dress na kung susuriin ng sukat ay talagang fit na fit sa kanya ito. Eto na lang pala yung susuot ko. Paniguradong lilitaw ang aking ganda kapag suot ko ang dress na to. Hindi na nagdalawang isip pa si Almira. Agad niyang sinuot ang white dress at saka humarap sa tapat ng malaking salamin. Pinagmasdan niya ng maigi ang kanyang sarili. Aba, ayos to ah. Litaw na litaw talaga ang ganda ko. Ito na lang isusuot ko. Baka lalo may inlove sa akin si Miguel kapag nakita niya ako. Hindi na iwasan ni Almira ang matawa sa kanyang sariling biro. Titig na titig siya sa harap ng salamin. Gandang-ganda siya sa kanyang sarili. Hindi maipagkakaila na maganda naman talaga si Almira. Mayroon siyang malaporsilanang kutis, matangos na ilong, kaakit-akit na pares ng mga mata at malarosas na mga labi. Pagkatapos niya mag-ayos, ay lumabas na siya sa kanyang kwarto. Dala-dala niya ang munting shoulder bag na may lamang pera at wallet. Hindi na siya makapaghintay pa na masilayan ang kanyang kasintahan. Nang makarating siya sa sala, ay tumambad sa kanya sina Aling Selga at Mang Nestor. Napatingin sa kanya ang mga magulang niya. Bihis na bihis ka anak ah. Saan ba ang punta mo, Almira? Agad siya nag-isip ng dahilan para itago ang tunay na rason ng kanyang pag-alis. Nay, Tay, magpapaalam nga pala po ako sa inyo. Pupunta po ako ngayon kina Sandra. Isa po siya sa mga kaklase ko. Birthday daw po kasi niya eh. Ayun, inibitahan niya po ako. Naku anak, baka kung saan kayo magpunta ha. Sigurado ka ba sa kanila ka talaga pupunta? Naku, si tatay talaga. Siyempre naman, doon talaga ako pupunta sa kanila no. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Alam niyo naman na mabuti akong anak eh. O siya, sige na. Basta siguraduhin wala na mag-iingat ka roon. Umuwi ka agad pagkatapos ng party. Opo, Nay. Magpapakabait po talaga ako roon. Sige na po, aalis na ho ako. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ni Almira dahil pinayagan siyang umalis ng kanyang mga magulang. Maya-maya ay tinahak na niya ang daan palabas ng kanilang bahay. Samantalang, naiwan naman na nakangiti sina Aling Sabel at Mang Nestor. Dalaga na talagang anak natin, Nestor. Marunong na siya mag-ayos. Oo nga, Sabel. Nako, sana wag muna siyang magbo-boyfriend. Gusto ko mag-focus muna siya sa pag-aaral niya. Naku, wala kang dapat na ipag-alala sa kanya. Mabait ang anak natin. Alam kong tutok na tutok talaga siya sa pag-aaral niya. Buo ang tiwala na mag-asawa sa kanilang anak. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may kinikita na palang nobyo si Almira. Naging matagumpay ang unang pagkikita ni Miguel at Almira. Magkasama silang gumala at kumain sa labas. Masayang masaya si Almira dahil sa wakas ay nakita niya na rin sa personal ang lalaki na kanyang minamahal. Mula ng araw na yon ay madalas na sila nagkikita, nanonood ng sine, kumakain sa labas at pumupunta sa mga magagandang lugar. Yun din ang dahilan kung bakit madalas nang absent si Almira. Mas lalo siyang nawalan ng ganang pumasok sa paaralan. Nagtataka na rin ang kanyang mga magulang. Dahil may mga sandaling gabi na siyang nakakauwi sa kanilang bahay. Idinadahilan niya na lamang na may ginawa na silang group activities. Makalipas ang ilang buwan ay patuloy pa rin ang pagkikita ni Almira at Miguel. Nanatiling lihim ang kanilang relasyon. Tanging sina Ella lamang at Sandra ang nakakaalam ng sikreto ni Almira. Hanggang sa dumating ang araw ng card giving nila. Bigong-bigo si Aling Selga nang makita niyang grades ng kanyang anak. Almira, bakit ang baba ng mga grado mo? May line of 7 ka na rin sa isang subject. Naninibago ako sa resulta ng grado mo. Mataas naman na nakukuha mong grado dati ah. Ano bang nangyayari sa'yo, Almira? Nahihirapan ka na ba rito sa Maynila? Hindi nakasagot si Almira. Nakatitig lamang siya sa kanyang ina. Oh, bakit hindi ka nagsasalita? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ganito ang resulta ng grado mo. Kung tutuusin wala ka namang absent ah.
Bumilis ang tibok ng puso ni Almira. Halata sa kanyang mukha ang takot na nadarama niya. Samantalang si Aling Selga naman ay halos hindi na maguhit ang mukha. Tila ba dismayado ito sa kanyang nalaman. Magsasalita pa sana si Almira nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Maya-maya ay tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng kanilang lababo. Nararamdaman niya kasi na parang masusuka siya. Hindi nga siya nagkamali. Nasuka talaga siya nang makarating siya sa lababo. Agad namang sumunod si Aling Selga upang tingnan ang kalagayan ni Almira. Ayos ka lang ba anak? Ano ba nangyayari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Hindi ko po alam, Nay. Bigla na lang po akong nahilo eh. Naku kang bata ka. Baka kung ano-anong kinakain mo habang wala ako rito kanina. Kanin lang naman po at gulay ang kinain ko, Nay. Sige, magpahinga ka na muna anak. Baka napagod ka lang kanina. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok na si Almira sa loob ng kanyang kwarto. Agad siyang humiga dahil masama talaga ang kanyang pakiramdam. Nang sumunod na mga araw ay ganoon pa rin ang nararamdaman ni Almira. Nag-aalala na ang kanyang mga magulang sa kalagayan ng anak nila. Ang mabuti pa, magpa-check up ka na lang Almira. Nag-aalala na ako sa kalusugan mo. Hindi naman tumanggi si Almira sa pasya ng kanyang ina. Nang sumunod na mga oras, ay bumiyahe na sila patungong ospital upang magpatingin. Buntis po ang anak nyo, Ma'am Selga. Napaawang ang labi ni Aling Selga sa winika ng doktor. Nangungusap ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Almira. Hindi siya makapaniwala. Ano dok? Buntis ang anak ko? Nagbibiro ka ba? Hindi po ako nagbibiro, ma'am. Buntis talagang anak nyo. Teka, paano nangyaring buntis ang anak ko? 15 anyos pa lamang siya. Nakaramdam ng awa ang doktora para kay Aling Selga. Sinulya pa nito si Almira at pasimpleng sinuri ang katawan ng munting dalagita. Oo nga, Ma'am Selga. Mukhang bata pa itong anak mo ah. Pero baka may mga ginagawa siya na hindi nyo alam. Sa panahon ngayon, talamak ng teenage pregnancy. Baka may nobyo ang anak mo at hindi mo lang alam. Nanginginig ang mga binti ni Almira nang malaman niyang buntis siya. Samantalang si Aling Selga naman ay nagigigilis sa kanya. Parang gusto na nitong pagalitan ng kanyang anak. Ngunit nagpipigil lamang siya dahil nasa harapan sila ng doktor. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ay hindi pinalampas ni Aling Selga ang bagay na yon. Agad niyang sinumbatan ng kanyang anak. Anong kalokohan ang pinagagagawa mo sa buhay, Almira? Pinapaaral ka namin na mabuti pero bakit buntis ka? Tapatin mo nga ako. May nobyo ka na ba? Nagiinit na magkabilang pisngi ni Almira habang nakatingin siya kay Aling Selga. Naghahalo ang takot at hiya sa loob ng kanyang puso. Nay, wari ba'y nangangapa pa siya ng mga salita ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang ina ang lihim niya. Ano? May nobyo ka nga? Opo, Nay. Pasensya na po kung binigo ko po kayo ni tatay. Tila ba nag-init ang dalawang tenga ni Aling Selga sa mga tinura ng kanyang anak. Mababaka sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya. Totoo pala talaga ang sabi ng doktor na buntis ka? Naku, 15 anyos ka palang Almira. Bakit ka naman nagpabuntis ng maaga? Sa edad mong yan, kaya mo na bang buhay ng anak mo? Ano ipapakain mo sa anak mo? Hindi talaga nag-iisip ang batang to. Ay harap mo sa akin ang nobyo mo. Bibigyan ko siya ng leksyon. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko naman po sinasadya. Hindi mo sinadyang mabuntis? Paano nangyari yun? Umayos ka, Almira. Hindi ka naman pinaaral para magpabuntis ng maaga. Napaiyak na lamang si Almira sa harapan ng kanyang ina. Wala siyang magawa kundi ang humingi ng tawad. Nang dumating ang kanyang ama, ay nagdagdagan ng natanggap niyang sermon. Sobrang dismayado ang mag-asawa sa sinapit ng kanilang anak. Inamin din ni Almira na mayroon siyang boyfriend na nakilala mula sa online. Sana hindi ka na lang namin binila ng cellphone. Kung alam lang sana namin na gagamitin mo yan sa hindi mabuting paraan. Dali mo rito yung boyfriend mo at ipakilala sa amin. Kailangan niyang panagutan ng batang dinadala mo. Kinabukasan ay agad na nakipagkita si Almira kay Miguel upang kausapin ito. Anong plano mo, Miguel? Pupunta ka ba sa bahay? Wala tayong magagawa, Almira. Andyan na yan eh.
Harapin na lang natin ang problema natin. Pero Miguel, natatakot ako. Masyado pang maaga para magkaroon tayo ng pamilya. Kaya ba natin buhay ng batang to? Hindi ko alam, Almira. Pero huwag kang mag-alala. Magpapatulong ako sa mga magulang ko. Alam kong hindi nila ako pababayaan. Pumatak ang mga luha ni Almira. Nahihiya siya sa kanyang sinapit. Dahan-dahan niyang hinimas ang kanyang tiyan at saka bumulong. Anak, patawarin mo ako kung isisilang kita ng maaga. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng mga pangangailangan mo. Kahit mahirap, kakayanin ko. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa ng mga sandali na yon. Niyakap na lamang siya ni Miguel at tinanggap nila ang masakit na realidad na hindi na nila pwedeng takasan ang kanilang responsibilidad bilang mga batang ama at ina. Nang sumunod na araw ay isinama ni Almira si Miguel sa kanilang bahay. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang. Kung hindi mo lang sana pinakialaman ng anak ko, hindi sana nangyari yan. Kawawa lamang ang magiging apo ko. Sana nagtapos muna kayo ng pag-aaral para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Masyado ba kayo mga bata para bumuo ng pamilya? Pasensya na po, tita. Pero handa po akong panindigan si Almira. Hindi ko po tatakasan ang responsibilidad ko bilang ama. Aba, dapat lang. Dahil sabay kayo nagpakasay nung ginagawa niyo pa lamang yan. Kaya dapat magkasama niyo pa rin harapin ang bunga ng kapasukan ninyo. Naging maayos naman ang pakikitungo ni Miguel sa mga magulang ni Almira. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay napapansin ni Almira na parang wala nang gana sa kanya si Aling Selga. Tila ba lumalayo na ang loob nito sa kanya. Naiintindihan naman ni Almira ang biglang pagbago ng pakikitungo sa kanya ng kanyang ina. Batid ng dismayado ito sa sinapit niya. Marahil ay hindi nito matanggap ang katotohanan na nabuntis siya ng maaga. Walang gabi na hindi umiiyak si Almira. Nalulungkot siya dahil sa malamig ng pakikitungo sa kanya ni Aling Selga. Dahil doon ay napagpasya ni Miguel na dalhin na lamang si Almira sa kanilang bahay. Nang sa gayon ay maalagaan niya ito ng mabuti. Ipinakilala ni Miguel si Almira sa mga magulang nito. Ngunit hindi naging maganda ang pagharap ni Almira. At ang ina nitong si Aling Marga. Pinagalitan pa siya nito dahil puro sarap lang daw ang inaatupag nila ni Miguel. Gayunpaman, pikit matang tinanggap ni Almira ang lahat ng mga masasakit na salita mula sa nanay ni Miguel. Doon siya tumira at tiniis niya ang lahat, alang-alang sa batang nasa sinapupunan niya. Huminto na rin sila sa kanilang pag-aaral upang panindigan ang kanilang responsibilidad bilang mga magulang. Tricycle driver ang naging trabaho ni Miguel. Sinusubukan nila mag-ipon, kahit minsan ay maliit lamang ang kinikita nito mula sa pamamasada. Isang araw, habang nakaupo si Almira ay nagulat siya dahil sa basahang dumapo sa kanyang balikat. Nanood sa kanyang ilong ang malangsang amoy nito. Lumingon siya sa kanyang likuran, kung saan ay doon nanggaling ang basahan. Tumambad sa kanya ang galit na mukha ni Aling Marga. Agad namang naisip ni Almira na ito ang bumato sa kanya ng basahan. Hoy, bruha, kumilos ka nga riyan. Huwag kang piling prinsesa dito sa pamamahay ko. Punasan mong mesa at mga upo ang pinamamahayan ng mga alikabok. Pasensya na po, ma. Masakit po kasi ang tiyan ko eh. Huwag mo nga ako matawag na mama. Hindi kita matatanggap bilang manugang ko. At huwag mong pairaya ng pagiging piling prinsesa mo dahil mapapalayas kita talaga rito. Labis na nasaktan si Almira sa mga salitang binitawan ni Aling Marga. Pinilit niyang kumalma dahil ayaw niyang lumaki pa ang gulo. Pataas din kasi ang kanyang respeto kay Aling Marga bilang nanay ni Miguel. Oh, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Kumilos ka na nga kung ayaw mong hambalusin kita ng basahan. Kahit masakit ang tiyan ni Almira, ay napilitan pa rin siyang tumayo upang sundin ang utos ng kanyang biyanan. Palaki na kasi ng palaki ang kanyang tiyan at madalas na itong sumasakit. Linisin mo na maigi ang mga alikabok ha. Ipapakain ko talaga yun sa'yo kapag hindi mo inayos ang trabaho mo. Halos araw-araw na gano'n ang trato ni Aling Marga kay Almira. Ngunit wala namang magawa ang dalagita, kundi ay ang magtimpe. Ngunit hanggang saan nga ba ang kaya niyang tiisin para sa supling na nasa sinapupunan niya? Isang umaga, inutusan siya ni Aling Marga na labahan ng mga damit nito. Na mga sandaling yun ay masama ang pakiramdam ni Almira.
Sobrang init ng kanyang katawan at nahihilo siya. Subalit pinilit niya pa rin maglaba kahit hindi sumasang-ayon ang kanyang katawan. Sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam ay hindi siya nakapag-focus sa paglalaba. Nang tingnan ni Aling Marga ang mga damit, ay nanlisik ang mga mata nito sa mga duming naiwan sa ibang bahagi ng damit. Galit na galit ito kay Almira. Ano ba, Almira? Bakit may naiwan pang dumi sa mga damit ko? Hindi mo ba ito kinusot ng maayos? O hindi ka lang talaga marunong maglaba? Bumilis ang kabog ng puso ni Almira sa galit na boses ni Aling Marga. Batid niyang sasaktan na naman siya nito. Pasensya na po. Masama po kasi ang pakiramdam ko, kaya hindi ako makapag-focus na maayos sa paglalaba. Pasensya na ho talaga. Uulitin ko na lang po ang paglalabas sa mga damit nyo. Aba, sinasadya mo bang gumawa ng kalokohan? Halika nga rito. Isusubsob kita sa palanggana at nang matuto ka. Huwag po. Maawa po kayo sa akin. Kahit nagmamakaawa na si Almira, ay hindi pa rin nagpaawat si Aling Marga. Puwersahan itong kinaladkad si Almira patungo sa kinaroroonan ng malaking palanggana at walang pag-aalinlangan na isinubsob doon ng dalaga. Ayan, lasapin mo ang bunga ng katarantaduhang ginawa mo. Sa tindi ng pagkasubsob ni Almira, ay nakainom na siya ng tubig na nahirapan ng huminga. Mabuti na lamang at biglang dumating si Miguel at nasaksihan ito ang ginagawa ni Aling Marga. Nay, tama na yan. Maawa ka naman sa mag-ina ko. Mabilis na hinila ni Miguel si Aling Marga, dahilan kung bakit bumitiw ito sa pagkakahawak sa buhok ni Almira. Sa wakas ay nakaahon din si Almira mula sa tubig. Habol-habol niya ang kanyang hininga ng yakapin siya ni Miguel. Ano ba kasi nangyari? Ba't umabot sa ganto? Miguel, ayoko na rito. Hindi ko na kaya mga pananakit ng nanay mo. Gusto ko nang bumukod. Walang humpay sa paglandas ng mga luha ni Almira. Makikita sa kanyang mukha na parang ubos na talaga ang kanyang pasensya at hindi na niya kayang manatili sa pamamahay ni Aling Marga. Aba, mas mabuti nga bumukod kayo para mabawasan ang mga pabigat dito sa bahay. Hala, gumawa kayo ng sarili niyong bahay. Ilayo mo sa akin ang babae niyan, Miguel. Ayoko siya maging manugang. Nasasaktan si Miguel sa mga salitang binibitiwan ng kanyang ina. Sinubukan niya na awatin ito, ngunit ayaw talagang tumigil ni Aling Marga sa pagputak. Daig pa nito ang isang inahing manok. Dahil sa pangyayari na yon, ay napagpasya nila Almira at Miguel na bumukod na lamang at tumira sa sarili nilang bahay. Sinimulan na ni Miguel ang pagtatayo ng isang bahay kubo. Nagawa sa nipa at kawayan. Ilamang ang kaya ng perang naipundar nila. Makalipas ang ilang araw, ay natapos din ni Miguel ang pagtatayo ng bahay kubo. Doon na sila lumipat at namuhay bilang mag-asawa. Binuhay ni Miguel si Almira sa pamamasada. Hindi naging madali ang kanilang sitwasyon. May mga araw na maliit ang kita ni Miguel mula sa pamamasada at nangungutang na lamang sila ng bigas at ulam sa tindahan. Nahihiya rin si Almira na humingi ng tulong sa kanyang mga magulang dahil alam niyang dismayado sa kanya sina Aling Selga at Mang Nestor. Malayo rin ang kanilang bahay sa kanyang mga magulang. Sa paglipas ng maraming buwan, ay palaki na ng palaki ang tiyan ni Almira. Hanggang sa dumating ang araw na kung saan ay ganap na niyang isinilang ang kanilang anak. Pinangalanan nila itong Mikay. Kahit kapos sila sa araw-araw na pamumuhay, ay ginagawa pa rin nila ang kanilang makakaya upang maitaguyod ang binubuo nilang pamilya. Sa patuloy na pagtakbo ng mahiwagang oras, ay 5 taong gulang na si Mikay. Bihasa na ito sa pagsasalita at may kakayahan na ring umintindi ng mga bagay-bagay. Isang araw, habang kumakain sila sa hapagkainan, ay biglang nagtanong si Mikay. Mama, bakit po asin palagi ang ulam po natin? Hindi po ba tayo bibili ng masarap na ulam? Parang tinusok ang puso ni Almira sa tanong ng kanyang anak. Nalulungkot siya dahil naaawa siya sa kanyang anak. Anak, pasensya ka na ha. Maliit kasi ang kita ng papa mo mula sa pamamasada. Pagtiisan na lang muna natin itong asin ha. Huwag ka mag-alala. Kapag malaki ang kita ng tatay mo, ibibili kita ng mga masasarap na ulam. Dalawa po, Mama? Bibili po tayo ng masarap na ulam? Oo naman, magluluto tayo ng paborito mong tinolang manok. Gustong-gusto mo yun, hindi ba? Opo, Mama. Paborito ko po talaga ang tinolang manok. Basta pangako mo po sa akin, ha? Ipagluluto mo po ako niyan. Oo nga. Naku, ang anak ko talaga parang ayaw pong maniwala sa nanay niya. Nang sumunod na mga araw,
ay medyo malaki ang kinita ni Miguel mula sa pamamasada. Nakabili sila ng bigas at nakapagluto sila ng tinolang manok. Tuwang-tuwa si Mikay dahil natupad ang kanyang ina ang pangako nitong tinolang manok. Busog na busog ang munting bata at nagpasalamat siya sa kanyang magulang dahil hindi na asin ang kanilang ulam. Isang kahig, isang tuka. Ganito ilarawan ang buhay ni Almira sa piling ni Miguel. Kahit ganito ang kanilang buhay, ay natutuhan na niya makontento dahil hindi naman nagkulang si Miguel sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanya. Para kay Almira, ayos lang sa kanya ang mabuhay ng mahirap basta ang mahalaga ay buo ang kanyang pamilya. Buong akala ni Almira ay hindi tatabang ang kanilang samahan. Ngunit isang umaga ay nagising na lamang siya na tila ba nagbago na ang lahat. Napansin niyang hindi na kagaya ng dati si Miguel. Wari ba ay naglaho na ang tamis ng pagsinta nito. Gabi na ito kung umuuwi at hindi na nito nilalambing si Almira. Wala na rin itong gana makipag-usap sa kanyang asawa. Hindi na sila sabay kumakain ng hapunan sapagkat mag-aalas 11 na ng gabi umuuwi si Miguel. Palagi nitong idinadahilan kay Almira na kaya raw siya matagal umuwi ay dahil bumabiyahe raw siya kahit malalim na ang gabi. Sigurado ka ba, Miguel? May pasahero ka pa kahit 10 oras na ng gabi? Hindi naman sa pinaghihinalaan kita, Miguel, pero imposible kasi na may mga pasahero ka pa kahit alas 11 na ng gabi. Dati alas 8 pa lang nandito ka na rin sa bahay. Umigting ang panga ni Miguel sa sinabi ng kanyang asawa. Halata sa kanyang mukha ang pagkairita. So pinaghihinalaan mo nga ako. Alam mo, Almira, kung ganyan ka lang naman, mas maigi ikaw na lang magtrabaho. Ang dami mong dada. Kung tutuusin, palamunin ka lang naman eh. Tamang bukaka ka lang. Masyado kang nagpapakasarap sa buhay. Labis na nasaktan si Almira sa mga salitang binitawan ni Miguel. Nanlamig siya sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ibinuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya akalaing kaya siyang batuhin ni Miguel ng mga salitang yon na animoy punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Sobra na yun, Miguel. Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Bakit naman hindi? Totoo naman ah. Mabuti pa ibang babae tumutulong sa asawa nila. Samantalang ikaw, nising ko. Wala akong mapapala sa'yo. Mas lalong nadurog ang puso ni Almira. Nanliit siya sa kanyang sarili. Gusto nang kumawala ng kanyang mga luha. Ngunit pinigilan niya ang paglandas noon. Ayaw niyang lalong magmukhang kawawa sa harapan ng kanyang asawa. Miguel, bakit ganyan ka? Ang sakit mo magsalita ah. Pero tama ka. Wala akong trabaho kagaya ng ibang mga kababaihan. Maghapon lang ako nasa bahay. Pero naisip mo rin ba kung anong ginagawa ko rito? Miguel, hindi lang ako nakatunganga buong araw. May ginagawa rin naman ako. Ako'y nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay, nag-aalaga sa anak mo, at kung ano-ano pa. Kung tutuusin, halos hindi na nga ako makapagpahinga eh. At talagang nagre-reklamo ka pa? Huwag talaga naman, Almira. Di dapat hindi ka nalang nag-asawa kung isusumbat mo lang naman lahat ng tinutulong mo. Hindi ako nanunumbat. Mali ang iniisip mo. Ipinapaliwanag ko lang dahil sinabihan mo ako kanina na maghapon lang ako nakatunganga dito sa bahay. Mas lalong umigting ang panga ni Miguel sa mga sinabi ni Almira. Habang tumatagal, ay palala ng palala ang kanilang alitan. Puro panunumbat ang natanggap ni Almira mula kay Miguel, ngunit patuloy naman siya nangangatwiran upang ipaglaban ang kanyang side. Para kasing pinagdidiinan ni Miguel na wala talaga siyang ambag sa kanilang pamamahay. Dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway, ay mas lalong nagalit si Miguel. Walang awa nitong sinuntok si Almira sa mukha at sa tiyan. Bastos kang babae ka! Talagang sumasagot-sagot ka pa sa akin ha? Ayan tuloy ang napala mo! Ramdam na ramdam ni Almira ang hapdi at kirot sa kanyang mukha at tiyan na dulot ng malakas na suntok ng kanyang asawa. Humikbi siya habang pilit nang iniinda ang sakit. Ngunit ang pangyayaring yon ay agad na nasundan. Pinagsisipa siya ni Miguel at halos hindi na siya makahinga. Pagkatapos siya nitong pagbuhatan ng kamay, ay humahalakak pa ito at saka natulog. Naiwan si Almira sa kanilang sala na umiiyak, parang lantang gulay at namamaga ang mukha. Grabe naman si Miguel. Hindi ko akalaing sasaktan niya ako ng ganito. Kung alam ko lang noong una na ganito ang sasapitin ko sa kanya, hindi na lamang sana ako sumama sa kanya. Pinagsisisihan ko na nagpabuntis ako ng maaga. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan. Nagtapos na lamang sana ako ng pag-aaral.
Hindi ko akalaing ganito pala kahirap ang buhay kapag nag-asawa ng maaga. At pareho kayong walang maayos sa trabaho. Pero wala eh. Hindi na pwedeng ibalik ang nakaraan. Lalo na't may anak na ako ngayon. Para kay Almira, ina ang pinakamasaklap niyang gabi. Halos bumahana ng luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya at tumungo sa loob ng kanilang silid. Natanaw niya si Miguel at ang kanyang anak na mahimbing nang natutulog. Kung hindi lang dahil sa anak namin, lilisanan ko na sana ang pamamahay na to. Pero ayokong lumaki si Mikay na hindi buo ang kanyang pamilya. Kahit mahirap. Titiisin ko. Alang-alang sa anak ko. Dahan-dahang pinunasan ni Almira ang butil ng mga luha na naglanda sa kanyang namamagang mga pisngi. Humiga siya sa tabi ng kanyang anak at nayakap ito ng mahigpit. Habang nakayakap siya sa kanyang anak, ay nanariwa sa kanya ang lahat ng mga masasakit na salitang binato sa kanya ni Miguel. Hindi rin nakaligtas sa kanyang alaala ang mga panunumbat nito sa kanya. Gayunpaman, ay nagpakatatag na lamang si Almira. Iniisip niyang bahagi lamang yun ng mga pagsubok sa kanyang buhay na kailangan niyang lampasan. Itinulog niya na lamang ang bigat sa kanyang loob. Kinaumagahan, ay maagang nagising si Almira. Nagsaing siya at nanguha ng mga gulay sa kanilang munting hardin upang kahit papaano ay mayroon silang ulam para sa kanilang almusal. Pagkatapos ay magluto ay naunang kumain si Miguel. Nakita nito ang namamagang mukha ni Almira, ngunit tila baliwala lamang ito sa kanya. Ni hindi man lang ito humingi ng pasensya na para bang hindi ito nagsisi sa kanyang ginawa. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato ni Miguel, ay nanatiling tikom ang bibig ni Almira. Wala siyang binanggit tungkol sa kanilang pinag-awayan. Matapos kumain ni Miguel, ay umalis na ito upang simulan ng pamamasada. Makalipas ang ilang minuto, ay nagising na si Mikay. Nagtaka ito nang makita nito ang mukha ng kanyang ina. Ano nangyari sa mukha mo, Mama? Bakit pinamamagayan? Nag-away po ba kayo ni Papa? Tila ba piniga ang puso ni Almira sa tanong ng kanyang anak. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang sarili, lalo na nung makita niya ang mga mata ng kanyang anak na tila ba naaawa ito sa kalagayan niya. Agad na nag-isip si Almira ng dahilan upang itago ang katotohanan. Hindi anak, hindi kami nag-away ng papa mo. Nabangga lang ako sa pinto ng bahay natin kagabi. Bigla kasi nag-brownout eh. Kaya ayun, hindi ko nakita ang paligid dahil sa sobrang dilim. Ganun po ba, Mama? Kawawa ka naman po. Gusto mo bang gamatin ko ang sugat mo? Kukuha ka ng dahon ng malunggay sa labas ng bahay natin para magamot natin ang sugat mo. Naku, huwag mo na itong isipin anak. Ayos lang ang mama. Hindi naman ito masyadong mahapdi eh. Magugas ka na nga lang ng kamay mo at kakain na tayo. Sige po, Mama. Basta magsabi ka lang po kung gusto mong ikuha kita ng malunggay. Kahit munting bata pa lang ako, kaya kong umakit sa malunggay para lang ikuha ka ng gamot. Ganyan po kita kamahal, Mama. Kahit pa paano ay nakaramdam si Almira ng tuwa. Masaya siya dahil mahal siya ng kanyang anak. At yun ang ginawa niyang inspirasyon upang patuloy siyang lumaban sa kabila ng mapait niyang karanasan. Maya-maya ay pumesto na sa pagkainan ng mag-ina. Sabay nilang pinagsaluhan ng simpleng umagahan. Habang kumakain sila ay biglang nagtanong si Mikay. Mama, wala po bang pasalubong na tinapay si Papa? Wala anak. Bakit po hindi na siya nagdadala ng pasalubong sa atin? Mga 3 gabi na siyang walang dalang pasalubong Hindi na ba tayo mahal ni Papa? Saglit na natahimik si Almira sa tanong ng kanyang anak. Kahit siya ay bigla ring napatanong sa kanyang sarili kung mahal pa nga ba sila ni Miguel. Isa rin kasi sa mga pagbabagong napansin niya sa kanyang asawa na hindi na ito bumibili ng pasalubong. Mahal na mahal tayo ng papa mo anak. Baka maliit lang ang kinikita niya sa pamamasada kaya wala siyang dalang pasalubong tuwing uuwi siya. Pero wag ka mag-alala. Kapag malaki ang kita ng papa mo, siguradong ibibili niya na tayo ng pasalubong. Sana nga po. Namimiss ko na kasi ang pandesal na binibili ni Papa. Sa paglipas ng maraming araw, ang panlalamig ni Miguel ay mas lalo pang naging katakataka sa kanyang mag-ina. Tila ba wala na talagang kakulay-kulay ang kanilang pagsasama bilang magpamilya. May mga gabi na hindi na umuuwi si Miguel at may mga araw na hindi ito nagbibigay ng pera kay Almira. Madalas na silang walang makain at halos nangangapa na si Almira para lang mayroon silang masaing.
Lumalaki na rin ang kanyang utang sa tindahan ni Aling Soleng. Doon siya nangungutang ng bigas at ulam tuwing wala na talaga silang makain. Madalas kasing idinadahilan ni Miguel na wala raw siyang kita mula sa pamamasada. At kung minsan naman ay sinasabi nitong na wala raw ang kanyang pitaka. Sa dami ng mga dahilan ni Miguel ay hindi na alam ni Almira kung ano nga ba talaga ang dapat niyang paniwalaan. Ano na kaya nangyayari kay Miguel? Ni 5 ay wala na siyang inaabot na pera sa akin. Siya pa itong galit kapag tinatanong ko siya. Ay naku, ewan ko na lamang sa buhay namin. Bakit kami humantong sa ganito? Eto ba talaga ang aming kapalaran? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Pakiramdam ko, ako na lang ang kumakapit sa aming dalawa. Napabuntong hininga si Almira habang nakadungaw sa bintana. Kilalim ng kanyang iniisip, nag-aalala siya sa magiging kapakanan ng kanyang pamilya. Isang araw, habang naghuhugas ng pinggan si Almira, ay biglang nagring ang cellphone ni Miguel na naroong nakalagay sa ibabaw ng mesa. Dali-dali niya itong kinuha at agad na pinundot ang answer button. Hello? Kumunot ang noo ni Almira. Dahil babae ang boses na nasa kabilang linya. Hello po? Sino po ito? Ano pong kailangan mo sa asawa ko? Nagtaka siya dahil hindi na sumasagot ang nasa kabilang linya. Bumilis ang pintig ng puso ni Almira at hindi niya alam kung bakit yun ang kanyang nararamdaman. Maya-maya ay biglang dumating si Miguel mula sa banyo. Mabilis itong inagawang telepono na hawak ni Almira. Pati cellphone ko pinapakailaman mo. Siyempre nagring eh. Sinagot ko lang naman dahil baka importante. Pero babae ang sumagot sa kabilang linya. Sino ba yun, Miguel? Paano niya nalaman ang numero mo? Magkakilala ba kayo? Nanlisik ang mga mata ni Miguel. Tila ba may tinatago itong sikreto sa kanyang asawa. Baka suki ko yun sa pamamasada. Sandali at kakausapin ko lang. Mabilis na humakbang si Miguel palabas ng kanilang bahay upang kausapin ng babaeng tumawag sa telepono nito. Samantalang si Almira naman ay binabalot na ng pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang lumabas ni Miguel at doon kausapin ng babae. Huwag naman sana magkatotoo ang hinala ko. Hindi ko kakayanan kapag tama itong iniisip ko. Sana talaga mali ako. Tila ba na-estatwa siya sa kanyang kinatatayuan ng mga sandaling yon. Hindi niya naiwasang maghinala na baka ay mayroong ibang ginagawa si Miguel na hindi niya alam. Mula ng araw na narinig ni Almira ang boses ng babae, ay hindi na siya mapakali. Hindi na siya makatulog ng maayos. Iniisip niya na baka ay may kabit ang kanyang asawa. Pilit niya mang alisin yun sa kanyang isipan. Subalit iba talaga ang kutob niya. Kapag umaalis si Miguel sa kanilang bahay, ay mas lalo siyang kinakabahan at hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Isang araw, tumungo siya sa tindahan ni Aling Soleng. Balak na kasing mangutang na naman ng bigas dahil wala na silang masaing. Nako, Almira, lumalaki na ang utang mo sa tindahan ko. Kailan mo ba ako balak bayaran? Nakaramdam ng hiya si Almira sa winika ni Aling Soleng. Totoo naman kasing malaki na talagang kanilang utang sa tindahan nito. Pasensya na po, Aling Soleng. Wala pa po kasi pambayad eh. Pero sisikapin ko po makapagbayad sa inyo. Sa ngayon, kailangan ko po talaga ng bigas. Wala na kasi kaming masaing eh. Maawa ka naman po sa amin oh. Gutom na po ang anak ko. Pakiramdam niya ay para siyang nanlilimos sa harapan ng matanda. Naawa na siya sa kanyang sarili. O sige, pautangan kita ngayon. Basta ipangako mong babayaran mo ako. Maraming salamat po talaga, Aling Soleng. Pangako, gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para makapagbayad po ako sa inyo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay naroong nakikinig si Aling Marta, isang ginang na may asawa ring tricycle driver. Hindi ka ba binibigyan ni Miguel ng pera, Almira? Napapadalas na yata ang pangungutang mo rito kay Aling Soleng. Hindi na po eh. Maliit daw ang kita niya mula sa pamamasada. Nako, paniwalang-paniwala ka naman sa asawa mo. Alam mo, may sinabi sa akin ng asawa kong si Troy. May kinikita raw na babae ang asawa mo. Madalas si raw hatid sundo ang babaeng yon. At ang sweet pa nga raw nila. Napaawang ang labi ni Almira sa kanyang narinig. Tila ba hindi siya makapaniwala. Ibig po bang sabihin, may ibang babae ang asawa ko? Ganun na nga, Almira. Kaya kung ako sa'yo, mas maigang bantayan mo yung asawa mo. Alam mo naman ang mga lalaki.
Daig pa ang anghel kapag kaharap natin. Pero niloloko na pala tayo. Pero, imposible naman yatang lukuhin ako ni Miguel. May anak na po kami. Nako Almira, masyado ka talagang nagpapakampante sa asawa mo. Kaya yata palaging ubos ang pera niya dahil binibigay niya sa babae niya. O baka naman kumakain sila sa labas. Samantalang kayo ng anak mo, halos mamatay-matay na sa gutom. Napakagatlabi si Almira sa harap ni Aling Marta. Agad na nanariwa sa kanyang alaala ang babaeng tumawag sa telepono ng kanyang asawa. Mundi ka na siyang maiyak. Ngunit pinigilan niya ang paglandas ng kanyang mga luha. Natatakot siya na baka totoo ang sinabi ni Aling Marta. Pagkarating ni Almira sa kanilang bahay, ay hindi na niya naawat ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Sobrang sakit ng dibdib niya. Inisip niya palang na nagloloko si Miguel ay parang mababaliw na siya. Mama, bakit ka po umiiyak? May sakit ka po ba? Mabilis na pinunasan ni Almira ang kanyang mga luha habang napapansin niyang pinapanood pala siya ni Mikay. Wala ito anak. Napuwing lang ako kaya napaluha ako. Ang sakit kasi ng mata ko eh. Ang umiyak sa harap ng kanyang anak ay isang bagay na ayaw mangyari ni Almira. Ayaw niya mag-alala sa kanya si Mikay dahil kilala siya nito bilang matapang at matatag na ina. Ngunit paano niya kaya itatago sa kanyang anak na durog na siya? Pagkaraan ng ilang araw ay wala pa rin nagbago sa pagtrato ni Miguel sa kanila. Malamig pa rin ito at tila ba walang kabuhay-buhay kapag magkatabi sila sa higaan. Hindi na siya niyayakap at tinahalikan. At hindi na din naglalambing. Wari ba'y naging mailap na ito pagdating kay Almira? Parang hindi na asawa ang turing nito sa kanya. Magkasama na lang sila sa iisang bubong, ngunit wala na ang pagmamahal. Wala na ang saya. Wala na ang kilig. Ang dating matamis nilang pagsasama ay naging matabang na. Isang araw, hindi na makapagpigil pa si Almira. Ibig na niyang alamin kung totoo nga bang may kabitang asawa niya. Kaya naman nang umalis si Miguel, ay palihim niya itong sinundan. Manang driver, pwede po bang pakibilisan? Sundan mo po ang tricycle na yun. Sambit niya sa driver ng tricycle. Nais na kasing sundan ng tricycle ng kanyang asawa. Nang sa gayon ay malaman niya kung saan nga ba talaga ang punta nito. Pinagbigyan naman siya ng driver. Sinundan nila si Miguel. Maya-maya ay nakita nila itong huminto sa tapat ng isang bahay sa gilid ng kalsada. Nagtaka si Almira kung ano ba ang gagawin ni Miguel sa lugar na yon. Makalipas ang ilang segundo ay mayroong isang babae ang lumabas sa bahay na yon. Maganda naman ang babae, mahaba ang buhok, matangos ang ilong at makinis ang kutis. Napansin din niyang malaki ang tiyan nito na para bang buntis. Nagulat na lamang si Almira nang bigla itong hinagka ni Miguel at hinalikan ng malaking tiyan ng babae. Hindi nakaligtas kay Almira ang tagpo na yon. Tila ba pinagsakloban siya ng langit at lupa. Sobrang sakit para sa kanya ang nasaksihan niya. Mabilis nang kinuha ang kanyang telepono at agad na kinuha na ng pictures sina Miguel at ang babae. Kitang-kita sa kuha ng kamera ang paghalik ng kanyang asawa si tiyan ng babae. Maya-maya ay pumasok na sa loob ng bahay ang dalawa. Bumaha ng luha sa mga mata ni Almira. Nanginginig ang kanyang katawan. Gusto niyang pasukin sa loob si Miguel, pero pakiramdam niya ay wala na siyang lakas upang makipag-away. Napansin naman ng tricycle driver ang kanyang pag-iyak. Excuse me po ma'am, bakit ka umiiyak? Asawa mo ba yun? Tanging-tango na lamang ang naging tugon ni Almira. Naawa naman sa kanya ang driver. Grabe naman yung asawa mo. 2 ilog pa lang pinapasok niya. Hayaan mo na lang siya ma'am. Hindi mo deserve ang mga ganong klase ng lalaki. Huwag mong sayangin ang luha mo sa manloloko. Kakarmahin din po siya. Sa ngayon hayaan mo muna sila magpakasaya. Babalik din sa kanilang mga ginawa nila. Tila ba walang talab kay Almira ang mga sinabi ng driver. Mas lamang pa rin ang sakit na nararamdaman niya. Nagbahatid na lamang siya pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya, ay agad siyang nagmukmuk sa loob ng kanilang silid. Pinagsasampal niya ang kanyang mukha. Mabuti na lamang at saktong natutulog si Mikay ng mga sandali na yon. Muling tiningnan ni Almira ang picture sa kanyang cellphone. Tinitigan niya ng maigi ang mukha ng babae ni Miguel. Hindi maipagkakailang maganda nga talaga ito. Malusog at malaki ang hinaharap. Tumayo siya at pinagmasdan niya sa salamin ng kanyang sarili. Napagtanto niya na malayo na pala siya sa dati. Naging losyang na siya. Maputla na ang kanyang mga labi. Parang stress na siyang tingnan.
at nanlalalim na rin ang kanyang mga mata. Mas lalo siyang napahagulgol. Nanliliit na siya sa kanyang sarili. Kaya niya ba ako pinagpalit? Dahil mukha na akong haggard ngayon? Kaya ba siya naghanap ng iba dahil hindi na siya nagagandahan sa akin? Eh di sana binila niya ako ng pampaganda kung ayaw niyo magmukha akong losyang. Pero bakit kailangan niya pa maghanap ng iba? Hindi pa ba ako sapat sa kanya? Namamagana ang mga mata sa kakaiyak ni Almira. Nang sumapit ang gabi ay dumating na si Miguel, ang oras na pinakahintay ni Almira. Handa na siyang sumbatan ito at supalpalin ang ebidensya. Mukhang pagod na pagod ito nang dumating. Hindi na rin ito dumiretso sa kanilang kusina para maghapunan. Tila babusog na ito nang umuwi ito. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Tinatanong pa ba yan? Siyempre na masada. Tiningnan nito ni Almira mula ulo hanggang paa. Bagya siyang dumikit dito at naamoy niya ang pabango ng babae. May konting lipstick pang kumalat sa gilid ng mga labi nito. Nagigilis si Almira habang nakaharap siya sa kanyang asawa. Talaga bang namasada ka? O baka naman nakapagkita ka sa babae mo? Kumunot ang noo ni Miguel. Marahil ay nauunawaan nito ang laman ng mga sinabi ni Almira. Ano ibig mo sabihin? Pinaghinala mo ba ako? Bakit hindi? Lalo na totoo naman ang hinala ko. Ngayon sabihin mo nga sa akin ng totoo. Saan ka galing? Namamasada nga. Ang kulit mo naman babae ka. Paulit-ulit ka. Pwede bang tumahimik ka na lang? Pagod ako ngayon. Bakit ka napagod? Nakakapagod bang magmaneho ng ibang babae? Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Ano Miguel? Sumagot ka. Ano pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba, Almira? Agad na ipinakita ni Almira ang picture ni Miguel at ng babae nito. Nanlaki ang mga mata ng kanyang asawa. Halata sa ekspresyon ng mukha nito ang labis na gulat. Saan mo nakuha yan? At paano mo nalaman? Sinasabi ko na nga ba't pinaglololoko mo kami ng anak mo? Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano mo hinagkan at miyakap ang babae na yon. Ang kapal na mukha mo, Miguel. Kaya pala wala ka ng gana sa akin? Yun pala may kinakalantari ka na palang iba. Kailan mo pa ako niloloko? Matagal na, Almira. Tanga ka kasi. Kasalanan ko ba nagkagusto ko kay Bianca? Bakit? Ano ba nakita mo sa babae na yun na wala sa akin? Mas maganda ba siya sa akin? Kaya pinili mong mangloko? Oo, mas maganda siya kaysa sayo. Buti pa si Bianca. Sexy tignan. Eh ikaw, parang di ka marunong mag-alaga sa sarili mo. Ang bata-bata mo pa. Masyado ka ng losyang. Isa pa, marunong dumiskarte si Bianca. Samantalang ikaw tamang hantay ka lang ng perang iabot sa'yo. Hindi mo ako masisi kung maghahanap ako ng iba. Mas lalong nasaktan si Almira. Hindi niya akalain na may masakit pa pala sa kanyang nakita. Ang bawat salita ni Miguel ay animoy punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Napakawalang hiya mo talaga, Miguel. Paano mo natitiis na makipagsama sa babaeng yon? Habang kami ng mga anak mo ay nagdurusa. Sana hindi ka nalang bumuo ng pamilya kung magloloko ka lang din naman. Tama ka nga. Sana hindi na lang talaga ako bumuo ng pamilya sa'yo. Matagal na kitang hindi mahal, Almira. Hinintay ko lang na sukuan mo ko. Ganun ba? Hindi mo na ako mahal? Sige, maghiwalay na tayo. Sige, hiwalay na tayo. Para malaya na akong makasama si Bianca. Total magkakaroon na rin kami ng anak eh. Bahala na kayo rito ng anak mo. Sige, umalis ka. Patunayan mong hindi kami kawalan ng anak mo. Ipakita mong wala ka ng pakialam sa akin. Talagang aalis ako, Almira. Mabilis na nag-impake si Miguel. Inilagay niya sa loob ng maleta ang kanyang mga gamit. Sa tindi ng kanilang away at sigawan ay nagising si Mikay. Nakita nito ang mga nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Bahala na kayo rito. Wala akong pakialam sa buhay niyo mag-ina. Umalis na si Miguel bitbit ang kanyang maleta. Naiwan sina Almira at Mikay na umiiyak. Sa loob-loob ni Almira ay gusto niyang pigilan si Miguel. Ngunit nagkunwari siyang walang pakialam dahil ayaw niyang lalong magmukhang kawawa sa harap nito. Hindi niya gustong tuluyang masira ang kanilang pamilya. Subalit wala na siyang magagawa pa, kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan na tuluyan na silang nilisan ng kanyang asawa. Mama, hindi na babalik si Papa? Iiwanan niya ba tayo? Hindi anak, hindi niya tayo iiwan. May pupuntahan lang ang papa mo. Pero bakit may dala siyang maleta, Mama? Dapat sigsisigawan pa kayo kanina. Galit po ba sa atin si Papa?
Niyakap na lamang ni Almira ang kanyang anak. Hinagod-hagod niya ang likod nito. Matulog ka na muna anak. Pagising mo. Baka bumalik na ang papa mo. Sige na, matulog ka na ulit. Nang makatulog na si Mikay, ay muling humagulgol si Almira. Labis ng dinamdam ang nangyari sa kanila ni Miguel hanggang sa nakatulog siya ng may luha sa kanyang mga mata. Nang sumapit ang umaga, hindi pa rin bumabalik si Miguel. Nagbabaka sakali pa si Almira na baka ay magbabago pa ang isip nito at mapagpasya nitong umuwi. Ngunit ni anino ng kanyang asawa ay wala siyang nakita. Lumipas ang 2 araw, 3 araw, hanggang sa umabot ng 1 linggo. Hindi pa rin bumabalik si Miguel, dahilan kung bakit mas lalong nasaktan si Almira. Bakit kay bilis na lang kaming iwanan? Wala na ba kaming halaga ni Mikay sa kanya? Hindi ko sukat akalaing hahantong kami sa ganito. Siguro oras na para tanggapin ko ang katotohanan na wala talaga siyang pakialam sa amin. Dahil sa pangiiwan ni Miguel ay natuto si Almira na tumayo sa sarili niyang mga paa. Pinutunayan niya sa ibang tao na kaya niyang itaguyod ang kanyang anak kahit wala na siyang katuwang sa buhay. Gulay! Gulay kayo riyan! Bili na po kayo ng gulay. Sariwang-sariwa po ang mga ito. Bili na po kayo mga suki. Pagbebenta ng gulay ang nagsilbing kabuhayan ni Almira para makabili sila ng bigas. Minsan ay rumaraket siya bilang isang labandera at kung minsan naman ay nagtitinda siya ng mga kakanin. Kahit papaano ay naibigay niya rin ang pangangailangan ng kanyang anak. Unti-unti na rin siya nakakapagbayad sa kanyang utang kay Aling Suleng. Tuwing nagbebenta siya ng gulay ay kasakasama niya rin si Mikay. Isang araw habang naglalako sila ng mga gulay ay nakita nila si Miguel kasama si Bianca. Nanganak na ang babae nito at tila masayang masaya sila habang nakaupo sa isang bench sa isang parke. Mama, di ba si Papa yun? Huwag mo na siyang tawagin na Papa. Matagal niya na tayong tinalikuran. Wala na siyang pakailam sa atin. May bago na po palang asawa si Papa. Tingnan mo, ang sweet nilang 3 ng baby nila. Hapdi at kirot ang nadama ni Almira habang nakamasid siya kina Miguel at Bianca. Hindi niya mapigilang makaramdam ng selos. Sapat na ang nakita mo, Mikay, para masabing masaya na talaga siya sa bago niyang pamilya. Tayo na anak, maglalako na tayo ng gulay. Mangiyak-ngiyak si Mikay habang binabaybay nila ang daan palayo sa lugar na kinaroroonan ng kanyang ama. Naiinggit siya sa bagong anak at asawa nito. Mula ng araw na yon, ay tinanggap na ni Mikay ang katotohanan na wala na talaga siyang ama. Na kahit ano pa ang gagawin nila, ay hindi na talaga ito babalik sa kanila. Masakit para kay Mikay ang lahat. Sa tuwing nakakakita siya ng mga batang masayang nilalaro ng kanilang mga tatay, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit. Sa paglipas ng maraming buwan, ay nagkasakit si Almira. Ilang araw na siyang hindi nakakapaglako ng gulay. Kaya naman ay paubos na ang kanilang bigas. Napagtanto niya rin na mas lalo siyang nahihirapan dahil palaki na ng palaki ang kanyang anak at kailangan na rin ito mag-aral sa susunod na taon. Ang mabuti pa, umuwi na lang muna ako sa amin. Matagal na rin pala kaming hindi nagkikita ng mga magulang ko buhat nang nabuntis ako. Kamusta na kaya sila? Galit pa kaya sila sa akin? Paano kapag nalaman nilang hiwalay na kami ni Miguel? Bahala na. Uuwi talaga ako sa kanila kahit papagalitan nila ako pag uwi ko. Gagawin ko ang lahat para tanggapin nila ako. Kinabukasan ay agad na nag-empake si Almira. Buo na ang kanyang desisyon na umuwi sa kanyang mga magulang. Namimiss niya na kasi sina Aling Selga at Mang Nestor. Nagbiyahe siya pa uwi sa kanyang mga magulang kasama si Mikay. Nilakasan niya ang kanyang loob upang harapin ang lahat ng sermon at galit ng kanyang mga magulang. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, ay dahan-dahan siyang humakbang patungo sa loob. Naratnan niya si Aling Selga na abala nagluluto sa kanilang kusina. Hindi nito agad na napansin ang pagdating ni Almira. Nay! Nagulat si Aling Selga nang makita nito si Almira. Ngunit hindi galit ang namutawi sa mukha nito, kundi ay ang pangungulila. Almira? Anak ko? Nagbalik ka na? Mabilis na niyakap ni Aling Selga si Almira. Halata sa higpit ng yakap nito na labis itong nangungulila sa kanyang anak. Bakit ngayon ka lang umuwi, anak? Saan ka tumira? Alam mo bang kay tagal ka naming hinanap ng tatay mo? Namimiss ka na namin, anak ko. Ang kabang nadarama ni Almira ay biglang napalitan ng saya.
Hindi niya akalaing tatanggapin pa pala siya ng nanay niya sa kabila ng ginawa niya. Pasensya ka na, Nay, kung ngayon lang ako umuwi. Akala ko kasi galit pa rin kayo sa akin ng tatay eh. Nahiya po kasi ako sa mga nagawa ko noon. Alam kong nabigo ko kayo ng sobra. Ano ka ba naman, anak? Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman kami nagtanim ng galit sa'yo. Nalungkot lang kami dahil nabuntis ka ng maaga. Pero, kamusta ka na ngayon? Sinulya pa nito ang batang kasama ni Almira. Napangiti siya nang makita niyang sobrang ganda ng bata. Eto na ba ang aking apo? Aba, ang ganda-ganda naman ng apo ko. Manang-mana sa'yo, anak. Mikay, anak. Mag-hi ka sa lola mo. Hello po, Lola. Kamusta po kayo? Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ni Aling Selga dahil bumalik na ang kanyang anak, lalo na nang makita niya ang apo niya. Nasaan po pala ang itay? Nandun, sa bakery ang tatay mo. May trabaho siya ngayon. Nalulungkot nga siya dahil gusto ko na niyang makita. Siya nga pala, kamusta kayo na asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama? Saglit na tahimik si Almira, tila ba hindi pa siya handang ipagtapat ang katotohanan. Iwalay na po sila ni Papa. Iniwan niya na po kami. Nagulat si Almira dahil si Mikay na ang nagsalita. Balak niya pa sanang itago muna ang tungkol sa hiwalayan nila ni Miguel. Pero wala na siyang magawa, sapagkat naunahan na siya ng kanyang anak. Bakit naman kayo naghiwalay? Huwag mong sabihin na may iba na siyang babae. Ganoon na nga po, Nay. May iba na po siyang babae kaya iniwan niya kami ng anak niya. Ang kapal naman ang mukha ng lalaking yun. Huwag na huwag talaga siya magpapakita rito dahil tatablahin ko ang mukha niya. Wala siyang awa sa pamilya niya. Nagsisisi na nga po ako kung bakit nagpabuntis pa ako sa kanya eh. Kung alam ko lang ang tunay niyang ugali, hindi na lang sana ako nagpadala sa kanya. Sana pala nag-aral na lang ako na mabuti noon. Hindi sana ako naghihirap ngayon. Tama nga ang sabi ng iba, nasa huli talaga ang pagsisisi. Mahirap talaga mag-asawa kapag hindi ka pa handa. Pero sige lang anak, tatanggapin na lang natin na nangyari. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pa naman mag-aral ulit para matupad mo ang pangarap mo. Talaga po, Nay? Pwede pa po ako mag-aral? Oo naman anak, pwedeng-pwede. Marami nga akong kilala na may mga pamilya na pero nag-aaral pa. Dahil doon ay naisip ni Almira na muling bumalik sa pag-aaral. Gustong-gusto niya kasi talaga makapagtapos ng pag-aaral. Tinulungan siya ng kanyang mga magulang upang makamit niya ang kanyang pangarap na maging isang nurse. At sa mga pagkakataon na yon ay pinagbuti na talaga ni Almira ang pag-aaral niya. Pinaaral niya na rin si Mikay. Isang araw, lumapit sa kanya si Mikay habang umiiyak. Oh, bakit ka umiiyak anak? May nang-away ba sa'yo? May nagtatawanan po ako ng mga kaklase ko, Nay. Ang sabi po nila, matanda na raw po ang mama ko, pero nag-aaral pa rin. Palagi po nila akong kinukutya sa paaralan. Nasaktan si Almira sa sumbong ng kanyang anak. Kung tutuusin, marami ring lumalait sa kanya sa paaralan na pinapasukan niya, pero hindi niya lamang yun pinansin. Anak, hayaan mo ang mga kaklase mo. Huwag ka magpa-apekto sa kanila. Kaya ako nag-aaral dahil para sa'yo to. Ikaw ang inspirasyon ko, anak. Huwag mong isipin ang mga sinasabi ng ibang tao. Balang araw, magbubunga rin ang lahat ng pagtitiis at paghihirap natin. Apo, Mama, mula ngayon, hindi na po ako iiyak kapag lalaitin ako ng mga kaklase ko. Lumipas ang maraming taon. Nakapagtapos na sa pag-aaral si Almira. Naging isa na siyang ganap na nurse. Samantalang si Mikay naman ay nagdadalaga na at patuloy pa rin nagsusumikap sa kanyang pag-aaral. Isang araw, habang namamasyal sila sa parke, ay aksidente nilang nakita si Miguel. Nakaupo ito sa isang bench at tila ba kay lalim ng iniisip. Para bang problemado ito habang nakatulala. Sinadya ni Almira na dumaan sa harap nito nang sa gayon ay makita siya nito at ipumukha na maginhawa na ang buhay niya buhat nang ipagpalit siya nito mula sa iba. Almira, ikaw na ba yan? Agad na lumingon si Almira nang marinig niyang nagsalita si Miguel. Pagkalingon nito, ay natanaw niya ang gulat na mukha ng dati niyang asawa. Umiti si Almira na para bang isang estranghero ang kaharap niya. Oo, ako nga ito Miguel. Grabe, sobrang ganda mo ngayon ah. Muli kuminis ang kutis mo. Anong trabaho mo ngayon?
blooming ka na. Ibang-iba ka na sa dati. Ikaw, kamusta ka? Eto, single na ulit. Naghiwalay kasi kami ni Bianca. Iniwan niya ako dahil pinagpalit niya ako sa lalaki may maayos na trabaho. Tanging-tango lang ang itinugo ni Almira. Para sa kanya, sapat na ang kanyang nalaman para makaganti siya sa ginawa nito sa kanya. O siya, mauna na ako Miguel. Marami pa akong gagawin sa ospital. Akmang aalis na sana si Almira na bigla siyang pigilan ni Miguel. Almira, sandali lang. Oh, bakit? May sasabihin ka pa ba? Ano kasi Almira? Gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Alam ko, sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Nasaktan kita ng sobra noon. Kaya ngayon, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan ko rin na mas pinili ko siya kaysa sa'yo. Kung papapatawad lang pag-uusapan, matagal na kitang pinatawad Miguel. Kaya wala ka nang dapat na ipag-alala. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Kalimutan na lang natin na nangyari sa nakaraan. Salamat at pinatawad mo ko, Almira. Pero, pwede ba tayong bumalik sa dati? Gusto ko sanang bumawi sa inyo. Gusto kong punan lahat ng pagkukulang ko. Sa'yo at sa anak natin. Gusto kong mabuo ulit tayo bilang pamilya. Kumunot ang noo ni Almira. Humugot siya ng malalim na hiningat kapag kuwan ay nagsalita. I'm sorry Miguel. Hindi na tayo pwedeng babalik sa dati. Hindi mo na rin kailangan na bumawi. Ayos na kami ng anak mo. May trabaho na ako at kaya ko nang tumayo sa sarili ko mga paa para buhayin ng anak ko. Masaya na kami ni Mikay kaya wala nang dahilan para magkabalikan pa tayo. Wala nang gabing iniwan mo kami. Tinanggap na namin ang katotohanan na wala na kaming halaga sa'yo at hindi na tayo muling mabubuo. Napakagatlabi si Miguel. Kita sa ekspresyon ng mukha nito ang pagsisisi at pagkabigo. Nagmamakawa ko sa Almira. Bigyan mo pa ako ng second chance. Pangako, magbabago na ako. I'm sorry Miguel, pero hindi lahat ng tao deserve ng second chance. Lalo na kung malaki ang sugat na iniwan nito. Sabi nga nila, hindi lahat ng nang iiwan ay may babalikan. Ayoko na talaga Miguel. Hindi ko na kayang ibalik ang nararamdaman ko sa'yo noon. Okay na ako kahit wala ka. Natuto na akong kumain ng hindi ka kasabay. Siguro sapat na dahilan na ito para wag mo na akong guluhin pa. Dahil una sa lahat, ikaw ang umalis. Ikaw ang nang iwan. Pagkasambit ni Almira ng mga salitang yon, ay humakbang na siya palayo. Samantalang si Miguel naman ay naiwang nangihinayang at nagsisisi. Kung alam ko lang na hindi ako magtatagumpay sa ikalawang pamilyang pinili ko, hindi ko na lang sana iniwan ang unang pamilya ko. Nagsisisi ako sa maling desisyon ko sa buhay. Sa paglipas ng mahiwagang panahon, ay mas lalong guminhawa ang buhay ni Almira sa piling ng kanyang anak at mga magulang. Nakatagpo na rin siya ng lalaki na tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabilang dako, si Miguel naman ay nananatili mag-isa sa buhay at araw-araw na nagsisisi sa pagkasira ng kanyang pamilya. Totoo nga naman ang kasabihan na ang mga taong manloloko ay mamumuhay ng may pagsisisi sa huli at ang mga taong iniiwan ay lubos ng pinagpapala. Naway palagi natin piliin na maging tapat sa ating mga karelasyon dahil sabi nga nila, walang sinasanto ang karma. Hanggang dito na lamang ang kwento ng buhay ni Almira. Nawa ay mayroon kayong napulot na mga aral. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig and God bless us all.